Filipino nandyan po sa Dubai at alamin natin ang sitwasyon nila doon at nung nangyari to, ano po ang kanilang naging reaksyon at paano po sila iniingatan doon ng kanilang gobyerno, normal ba ang buhay nila dyan sa UAE. Our guest for this afternoon, mga kasama, also known as Dr. John, currently based po siya sa Dubai, United Arab Emirates. He is an associate professor and program head for media and communication at Westford Education Group under the University of Greenwich, UAE, and also serves as a visiting scholar and a professor at the Polytechnic University of the Philippines, teaching both the College of Communication and the PUP Open University Graduate School. Si Dr. Reyes po is a proud native of Quiapo, Manila and currently resides po in Pablo City, Laguna. Ayan, dito sa atin, syempre sa Pilipinas. And before entering po academia, he worked as a strategic HR and organizational development expert in the Middle East, leading a sector po or projects in the oil and gas sector in Qatar and the UAE. He was also actively involved in the radio and television. Sabi ko sa inyo, what a small world. Mamaya kakwento niya sa atin, At marami pa po siyang mga trabaho na ginampanan po through media communications po. And this afternoon po, today, he is an international educator, media scholar, and award-winning Filipino professor dedicated to developing future leaders in media and communications. Live mula po sa Dubai, kasama natin ang ating Dubai United Arab Emirates, ang ating kapwa Filipino doon. Kumustahin natin Dr. Fernando Erana Reyes Jr. or Dr. John. Dr. John, good afternoon. Si Radyo Jenny. Hello, Radyo Jenny. I'm really happy to meet you finally. And isa ako sa mga tunay na nakasubaybay lagi sa mga programo. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Magandang hapon dyan sa Dubai. Kumusta po, Dr. John? Yes, dito sa Dubai, I think we're all doing well. Unlike dun sa mga news na naririnig ko, especially sa mga yung ating mga kaibigan that who are hindi ko na masagot sa Facebook yung mga kaibigan natin na nakumusta. Oo, every day. Okay, before we go on to that, Dr. John, what a small world. Kasama ka din namin sa media and communications. And for all you know, mga kasama, ay sino nga yung reporter natin sa RMN na nakasama mo sa PUP? Edgardo. Si Professor Sander. Si Kuya Z. Kuya Z. Kuya Z. Kumusta? Oo. And the other one is, sino nga yun? Si Maceda from Edgardo Maceda. Edgardo Maceda. RMN natin. DJ ko siya before. Wow. Kaya pala yung boses mo, Dr. John, pang disc jockey. Sample. Ayun eh. Ayun, na-miss ko nga. So, I'm happy that I'm here, ma'am. Nice to see you. Yeah. How many years ka na po nagwo-work sa Dubai? Ayan, if you're gonna ask me kung gaano ako katagal sa Dubai, I started here in 2014 and I joined the biggest oil and gas company dito. Yes. In 2014. So siguro mga naka-4 na taon ako doon. Then after completion of my work as part of the oil and gas industry, so I moved as a consultant sa mga holding companies and finding myself now as a professor. Dito sa isa sa mga kilalang universities dito sa Dubai United Arab Emirates. Congratulations. Napakaganda ng trabaho mo dyan bilang OFW, kapwa natin Filipino in Dubai. Yeah. Sa Dubai, if estima natin, Dr. John, do you have any idea ilang Filipino meron tayo ngayon sa Dubai? Working. Working. I think majority of the Filipinos here are working. If I stand correct, siguro mga around almost mga 2 million siguro ang mga Pilipino na nandito. Okay, ang dami. Isa ka na din, Dr. John. And you love Dubai. You love Dubai. You really love Dubai. Ako, ang Dubai ay napakagandang lugar. I went to different countries katulad ng United States at iba pang mga cities na nabisita ko, pero talagang pinaka-advance ang mga bagay-bagay na makikita nyo dito sa Dubai, sa United Arab Emirates. Ayan. Okay.
ito na ang malungkot na pangyayari, Dr. John. Nangyari itong airstrike no ng America, Israel sa Iran. Gaano ka apektado ngayon kayo dyan ng mga Filipino? How's your life? Is it normal? Paano ba? Yung air defense and everything depends ng Dubai no sa nangyayari itong kaguluhan sa UAE. Yes, kami naman dito sa Dubai ay ligtas at maayos. Nakita niyo naman na I'm here at my home. Yeah. Maganda nga dito is our company sa university, we turn into online learning today. Okay. Because, hanggang sa advice ng aming management to ensure the safety. Hindi lang kami, no? Lalo na yung mga estudyante namin, not only the Filipinos who are enrolled in the university, but ngayon din yung mga iba pang mga estudyante natin mula sa ibang bansa. Who are also enrolled. Kasi ang Dubai United Arab Emirates, lalo na ang 7 states nito, ay binubuo ng mas nakaraming mga expats. So, kaya sabi ng gobyerno ng UAE, top priority namin ang mga taong nandito ngayon and making sure na nakikita nyo that we are okay. Although meron tayong mga tensyon na na-experience dito dahil sa mga pangyayari. Pero ang masabi ko ay the government's really doing a great job dealing with the situation that's currently happening right now between Iran and the United States. So the life, may mga the airports, no, yung mga pinapasyalan ng ating mga kababayan diyan. Alam mo, ang daming Filipino na stranded, nandiyan pa rin ngayon. Alam mo 'yan, Dr. John. And there are a lot of prominent personalities nagpo-post sa Facebook, stranded, nandiyan pa rin sa Dubai, hindi sila makaalis. Kumusta ang buhay? Ayun, dito sa Dubai, masabi ko is I saw so many people na stranded ngayon. Hindi lang yung mga kababayan natin na nag-tourist dito, but particularly yung mga pauwi ng Pilipinas. Correct. At lalo na sa mga karating bansa no na bumisita sa UAE, and it's a surprise for them on what happened, what transpired days ago. Nakakatuwa dito, alam mo, Radyo Manjeni, sinubot ng gobyerno ng United Arab Emirates ang lahat ng expense ng mga naipit sa airport due to the situation. At sila ay dinala sa mga magagandang hotels at mga locations where they can be safe until na magkaroon ng actual flight para makabalik sila sa kanilang mga bansa. Kaya nakakatawa talaga ng puso ang pag-aalaga ng gobyerno ng UAE, particularly sa mga kababayan natin na naipit dito dahil sa nangyaring sigulot regarding sa pangyayari sa Iran at United States as of this moment in time. Wow, ganun kaingat sila. Correct me if I'm wrong. Parang nagdumaan din sa newsfeed ko, Dr. John, na may isang, I don't know if it is Doc Tony Liachon na experience niyan sa Dubai. Correct me, may check ko. Yun, kinuwento niya na ganun yung pangangalaga at pag-iingat ng Dubai sa mga Filipino na na-stranded dyan ngayon. Pag nag-uusap-usap kayong mga Filipino dyan, mga kaibigan mo, kapwa Filipino, anong inaasahan natin dito? Magtatagal pa ba ito, ang gulo na ito, o paano ang ekonomiya ninyo, yung mga paano makakabalik itong ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo yung mga na-stranded dyan? Ayan. Pag sinabi natin na stranded, we have to quantify ano yun. No? Marami sa mga ito mga nag-tourist. So that's what I have seen and heard from our fellow kabayans. Pero kaming mga expats dito, we are leaning toward to stay kasi wala naman kami nakikita talagang gera. But what we are experiencing is yung nabanggit mo nga kanina, Radyo Man Jenny, yung missiles coming from the other countries sa Iran. Ang medyo masama loob ng mga nandito, bakit kami madadamay dahil because it's their own thing. So ang galing ng UAE kasi I think I have a numbers here of the yung mga na-intercept nilang mga missiles dahil umabot yata ng more than 600 in total. Sa dami, no? Nandiyan na yung sinasabi nilang drone, ayan. At makikita natin na meron pa mga cruise missiles, yung mga which is na-intercept, I think around 98%, more than 98% yung
naharang mismo ng UAE. Oo. And I believe with those efforts ng government natin dito sa UAE, ay talagang ready sila sa crisis na katulad nito. Oo. At we really thank them for taking care of all of us Oo. sa aming mga kababayan, lalo na sa lahat na nandito ngayon sa United Arab Emirates. And particularly gusto ko rin idagdag, Go Radyo ahead, Manjen, Dr. John. yung ating Philippine Embassy led by our ambassador, Philippine Ambassador, masipag na Philippine Ambassador na si Alfonso Ver. Yeah. Yesterday nagkaroon kami ng meeting Yan. Oo, together with kumusta? DMW, OWA, at yung Balik Bayan Council Oo. to check sa lahat ng mga kababayan natin, lalo sa mga community leaders, kung kamusta na ba sila at Wow. ano ang mga sitwasyon sa bawat states ng United Arab Emirates. Emirates. So, Oo. kasi we're talking about Dubai, no? But for everybody's information, meron tayong 7 states dito, which includes Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Al Quwain, Al Ain, at yan ang masabi natin na talagang we are all NSYNC together. We are working closely to make sure that every Filipinos are safe and malaman namin kung paano natin sila matutulungan in case this worsens. But so far, everybody's okay. They're all great. Naglalakad sila sa labas. They're fine. But we were also advised na ingat rin palagi Ingat pa rin. because of the current happenings, but particularly yung mga nangyayari ngayon na ito nga, yung nabanggit ko yung mga missiles that are coming in. Yeah. So those are the things that I can share with you. Oo. Pero we're praying, no, sana matapos na to. And even our president here, Dr. John, kare-report lang kanina ng ating Radyoman Chanel from Malacanang. I don't know if you have heard about it, na he's also praying and hoping na matapos na. No? Doc John, itong kaguluhan na to, the sobrang. Alam mo, as you were saying kanina, totoo yan mga kasama. Totoo po yung sinasabi ni Dr. John from Dubai, United Arab Emirates. Nakikipag-ugnayan po ang iba't ibang Philippine Embassy natin sa mga Filipino OFWs natin. Totoo ka dyan. Meron lang akong kausap bago ko pumasok, Dr. John. Let me share this to you sa mga kapwa natin Filipino. Meron po silang meron siyang Zoom meeting with the Philippine Embassy. I think she's now in Saudi and nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy. May Zoom meeting with all those Filipino na mga kababayan natin na maghanda kung gustong magkakaroon ng repatriation, sasama ba sila. Kaya kung sinasabi natin nung iba na the government is not working, no. Doc Jean, alam mo yan, di ba? Nakikipag-ugnayan po sila with our mga kababayan kung gusto nang umuwi. Pero kayo ba dyan sa Dubai, meron ka bang mga kaibigan o kapwa Filipino na plano na umuwi sa nangyari ito? O hindi mo na, stay pa rin dyan, everything is under control naman? Ayun, ang sasabihin ko sa iyo, nag-message nga yung mga kasama ko, nalaman nila na nasa RMN ako ngayon. Wow! Sabi nila. Hello po! Sir Jan, sabi nila ng mga OFW ito, sabihin mo na yung mga balita sa Pilipinas sana mag-ingat din dahil nagki-create siya ng chaos sa marami. Example, gusto ko i-share sa iyo. Go ahead. Go ahead. Close ko yan sa Facebook. Sabi ko, kasi yung isang post sa isang news media outlet na hindi ko nababanggitin na naka-unready na daw yung bunkers, no? So far, I think I cannot do this interview kung nasa bunker kami. Ayan, yan ang nagpapatunay na napakaganda. Super talaga ang suporta ng gobyerno ng UAE. Also, credits goes to the Philippine Embassy and Consulate natin. Diyan sa Dubai at sa Abu Dhabi, who are really doing a good job. Nakiki-super coordinate sila. We know the number where to go through. At ang masasabi ko dyan is yung ating communications team dyan sa Pilipinas are also ensuring na connected ang lahat ng impormasyon na kailangan ng bawat Pilipino in case on these times of crisis. Ang isa pang gusto ko idagdag, yung mga naririnig natin yung mga balita, lalo na may mga na-interview din, ito, sinulat ko dito, walang full war sa Dubai. Wala, no? So we're okay here kasi yung mga yung mother ko, yung mga kaibigan natin diyan, huwag kayong mag-alala, we're all fine dito sa Dubai. Na marami daw mga building na nag-collapse sa UAE, na nasa bunkers na lahat na doon ng tao. I think so far wala akong nakikitang ganyan dito. And ang isa kong gustong idagdag dyan, ang UAE ay may isa sa pinaka-advanced defense systems sa buong mundo. At priority ng government nito, ang civilian protection. So we are fine and everything is being handled accordingly
by the UAE government, and of course with the support of our representatives from the Philippine Embassy at ang ating pong konsulada, led Yun by lang. our very good and hardworking Ambassador Alfonso Ver. Wow, congrats. Yan, narinig nyo ha, from Dubai from Dr. John. Ang yun lang naman ang gusto naming malaman, Dr. John, that okay kayo dyan, yung mga kapwa natin Filipino in Dubai, United Arab Emirates, everything is under control. Napakabuti ng inyong gobyerno and our Philippine Embassy, our officer from the government dito sa Pilipinas na nandyan at 24/7 nakaantabay sa inyo. So, tuloy yung buhay at ikaw ay tuloy ang trabaho, Dr. John. Ayun, work from home. Yeah. At syempre nandun pa rin yung pagdarasal natin, ano, Dr. John? Yeah, continue lang yung pagdadasal natin. At may nakita akong post, Radyo Manjen, Yeah. na sinabi dito, ikaw quote ko si Nas Daily, sabi niya, after this week, sabi niya, Oo. which we also see, we believe, as mentioned by Nas Daily, that the source of chaos is gone in a week or two. And a new Middle East is born. Ayan, yun ang sabi Oo nila. naman. No? And everybody is Kaya- looking forward and hoping for that. Yun lang naman gusto namin. And thank you for pagpo-post mo. Keep on posting, Dr. John, because kami ng mga Filipino, like ikaw, may pamilya ka rito sa Pilipinas, sa Laguna, yung mga magulang nagmamahal sa inyo, ay yung malaman lang namin na okay kayo dyan, yung mga Filipino, ay napakalaking kaluwagan sa aming puso at isipan lalo. Dahil syempre, ano man ang mangyari, Filipino tayo, sa ganitong pangyayari, nagtutulungan, nagdadamayan. So, keep on posting lang and nandito lang din ang RMN, of course, DZXL News. Ikaw na parang reporter na kita dyan eh. Ayun, ako, salamat po. At, Nag-report ka na dyan eh. Diba? Pwede. Oh, from Dubai, no? Dr. John, mensahe sa ating mga kapwa Filipino, your family here sa Pilipinas at mula sa Dubai, United Arab Emirates. Please, mensahe mo, Dr. John. Yeah, just like to say na naku, maraming salamat sa inyong lahat who are really worried na nag-iisip about us dito na mga kababayan natin na nanditong OFW sa Dubai. Don't worry, we are okay. We are in safe places at lalo na yung mga estudyante ko kanina who I met in my classes diyan sa PUP. I'm really thankful for all of them for checking on me, particularly sa family ko at sa mga iba pang mga kaibigan natin sa buong mundo. United Arab Emirates is one of the safest place in the world, one of the peaceful one, and pinaka-safe, no? So the government here are trying their best to protect us. At lalo na ang ating gobyerno sa Philippine Embassy, lalo na sa consulate natin, who are trying their very best. I think they're all ready and available to support our kababayans 24/7. So maraming salamat sa inyong lahat at sa ating gobyerno sa Philippines for making sure that we are all safe and maayos tayong lahat dito sa Dubai, United Arab Emirates at lahat ng states na nandito, lalo na sa Abu Dhabi. Yeah, and we will be praying for you. Lahat ng mga kapwa natin Filipino dyan. And of course, magkaroon na ng peace, no? Matigil na to at maging normal na talaga ang buhay. And just keep us posting lang, Dr. John. Napakalaking tulong yan sa atin. And just message ka lang if kung anong magagawa natin from the media, of course, dito sa Pilipinas. And thank you so much for your time. And Kuya Z, bati mo naman si Kuya Z. Kuya Z, magandang araw and I hope that you're doing well. Yeah. Ang program niya umaga, Dr. John. Umaga siya dito, DZXL News every morning from may news ka siya ng 7, then after that tuloy-tuloy hanggang 9 o'clock. Abangan mo siya, ha? Oo. Of course. And idol ko yan. Oo naman. At pagka nagdalaw, correct, pag napunta kayo ng Pilipinas, welcome kayo dito sa RMN, ha? Oo. Ay, opo. Yan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Dr. John, mga kapwa Filipino natin, ingat. God bless. Thank you. Thank you so much. Thank you. Salamat po. Mga kasama live via Zoom from Dubai, United Arab Emirates, Dr. John Eranya Reyes Jr. po, a professor and is working in Dubai since 2014 pa siya. OFWs na po, nagtatrabaho na. Napakalaking kaluwagan po sa ating mga Filipino at sa pamilya po nila dito sa atin sa Pilipinas. Dubai pa lang po yan, ay maayos naman po ang kanilang sitwasyon at kalagayan. Yun lang naman ho ang hinihiling nating lahat. At meron ako ang dami nagme-message sa akin ng mga OFWs and just pray for them po and huwag ko kayong mag-alala.
nagtatrabaho po ang gobyerno. Ako na ho nagsasabi sa inyo. May kachat ho akong OFWs kanina. Kausap po nila ang embahada, ang consulate po natin dyan. They are really working 24/7 sa kapakanan po ng ating mga OFWs. Magbabalik po